Patulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira na kabanalan kalwalhatihan. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatihan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatihan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatihan, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Talagang di po natin mapapantayan ang kadakilan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi na po ako mag-ano pang ng marami. Sana po tumayo na ang gustong magpasalamat kay Yahweh. Ayan po ating kapatid si Sister Marisa Suba. Laging may baon ngayon. Palakpakan po natin siya. Kagagaling po ng operasyon niya. Magandang gabi po sa atin lahat. Yahweh El Shaddai, my brothers and sisters. Lord, nandito na naman po ako. Magpapasalamat, magpupuri, magpapasalamat po sa iyo. Lord, salamat po, Yahweh. Naakabyusan ko po yung kanakong operasyon. Lord,
Pape, tagal. Ay, nung kukunin na po ako sa room ko, 7:30 kinuha na po ako sa aking room, tapos dinala na po ako sa operating room, na dala-dala ko po yung panyo ni El Shaddai na hawak-hawak ko po. Kaso nung lalagay na ako sa operating room, na sabi nung doktor na nadatnan ko doon, yung sabi niya, "Ay mami, good morning, ako yung anesthesiologist mo, si Dr. Kailaw," sabi niya ganon. Tapos hindi yung pagkasabi niya po gano'n, tiningnan ko lang, tapos pumikit na po ako, nagdasal na ako, tapos yung panyo kong El Shaddai, baka saan po nilagay ko dito sa loob ng lab gown ko, nilagay ko yung panyo, tapos nung yung mga dapat kong nilagyan ko ng 1+1 = 3, God is with us, sabi ko, tinanong ko po yung kamay ko kung saan tsaka yung mga ko pang iano sa akin, nilagyan ko po ng 1+1 = 3, sabi, tapos inusal ko po yung God is with us, Lord God help us, power, power, power. Hindi ko, wala na, wala na akong alam, nung nagising na lang po ako, sinasabi nung nurse, hindi ko alam kung ako po yung sinasabi niyang gising, mami, kasi marami po akong kasama dun sa recovery room. Pagkagising ko, ay thank you Lord na ang natapos na po yung operasyon ko, sabi ko gano'n, sabi ko, asan na po kaya yung panyo kong El Shaddai, saan po kaya nila nilagay, sabi ko kasi pinalitan po yung lab gown ko, nung nailipat na po ako sa room, hanggang hindi ko kaso kakaayos-ayos ko po ng mga ganyang oras, inaayos ko inaayos ko, nakapako po, pinasok po pala dito yung panyo kong El Shaddai sa loob ng aking sling. Ay, thank you Lord, sabi ko, hindi po pala siya, dito pa rin, kasama ko pa rin po pa siya, hindi po niya pala ako iniwan. Lord, thank you, alam ko, hindi mo ako iiwanan sa labang kong ito, at inaangking ko po na lubos-lubos ng aking kagalingan, Lord. Lalo pa akong magpuri, sumamba, mag-obra pa po kaya kang ubasan, Lord. At lahat po, Lord, salamat, ala anak po nga liwasabyang kaya ka, Lord, kung ngayon mo po magpasalamat kaya ka, Lord, kaya hanggang bigyan mo po ka na ako, na mo ko Pepa Bren, lalo na po kay financial, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Yan po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Walang ibang sasabihin sa kanilang bibig, sa puso't kaisipan, kundi ang puro pasasalamat. Yun lang po talaga ang kailangan sa atin ng Diyos na buhay, di po ba? Lahat nasa Kanya nasa Kanya talaga. Yun lang ang iniingi sa atin, ang isurrender natin ang ating sarili at yung pasasalamat natin. Ngayon naman po ang pangalawang magsishare po sa atin na binigyan din ng kagalingan ni Yahweh El Shaddai ay si Sister Marilu Wahe. Palakpakan po natin siya. Blessed na blessed din po itong kapatid nating ito. Amen. Taga San Nicolas pa po yan. Palakpakan natin si Sister Marilu. O sa short po, long. Short na, long pa. Good evening po sa inyong lahat. Kanita po, may hospital ko po. Ngayon po, uling sasakit ko dungos. Hanggang at ko hospital. Sabi ng doktor, hanggang ngayon, masat ka dungos. Opo, sabi ko, malwat na po yun. O sige, sabi na, pa-ultrasound na ka, sabi niya. Niya pong kayo ma-ultrasound ko. Rawan natin ka palang bato kay ngapdo. Kailangan ma-opera ka, sabi niya. Sige po ako. Nakpulinol hospital, peninayang ko ita. Ngayon po, at nila pang gawa ka ako, tang TBC, TBS. At nila pong pepalub kayong matres ko, sabi na kakapal ko matres. Makanano po ito, Dok? Enak po manaregla niyang 50 years old ko ako. Ngayon po, inya pong dalada ako kayong operating room, makasyang na ako. Biglang impuso ko po, normal tibok. Mami na, abnormal yung tibok ng puso mo, kahit ka pa mo, sabi na makantita. Tipada ka pa, sabi niya next time sabi ko, mahal, hindi may pakirot ko. Tinipada ako po. Migbali ko kayong kwarto.
Dela ako kin doktor, dela daw kin doktor. Hanggang miras ko heart center yan. Ngayon inulo na ako po nitang doktor king heart center. O nang ulingan ng karayo, di na akong panulo. Mintana ako mukhang doktor Nick daw. Kaya ni Guagua. Sige, hanap pong doktor Nick daw. Akong manulo kay ka, sabi niya. Opo ako. O ita po, inulo na ako. Pepa ultrasound na akong pasibayo. Kay ba't po, pepa x-ray na ako. At saka sinabi na po pala ng doktor, daragul yung puso ko. Ngayon po, pepa x-ray na ako, itang hanggang kaya pepa test na ako. Lugod na po ni nga pong gano'n, yung luwaling x-ray ko, no heart enlargement, ano po. Ala na po kanita. Ngayon yung palpitation ko po, yung ulwa na kanyan. After 1 month po, itong mesalesene po yung puso ko, yung tibok na, baka maopera na ako po kayong bato kayong abdo. Pero po itang andat beng, isipan ko, at makantini po ako. Maraspa na ako, ating ko pang bato abdo, sabi ko, Diyos ko Lord, nano po ini, sabi ko mga tita. O ningking kakapangadi ko po, niyang pa ultrasound na akong pasibahan ng doktor. Dok, papakaida ko po, sabi ko, paparaspa. Ay no, anang doktor Nick daw, kasi ikinitang resulta akong kay, halika yan na, eka papa kay. Bigla ko pong may kay kanita, Diyos ko Lord, salamat po, sabi ko. Uling kayong kapapangadi ko po ang El Shaddai. O ito po, yung pong hanggang aduan ko, sana po, hindi nga aduan ko mituloy na yung operasyon ko, maging normal na po sana yung tubok ng puso ko. Sa harapin po, ngayon sabi rapin ka na ako. O tihaman lupang masakit, tara. Pero niyang mumuna, may glungkot ko, itang siyempre, balo ko, sa hospital, maras pa na ka, ating kambato king abdo. Kaya ba't kayong puso? Ngayon edi antini, minuli ko kay kami, abe kay tanga na ako, Linet. Oh, malong, nanong resulta mo. Kaya ba't dilinuklo ko? O den doktor pala, ela pare-parehas. Aliwala sa sabihan. Kesyo kano makanyan, anane. Di, may ngaga ako. Sabi ko, nung talagang oras ko natanggapan ko. Sabi ko pa mo, ko buburol kayong bisita, sakpa mo. Buri ko kayo ng baleta mo. Pala ko may yung makasabata pa mo eh. E di may pangaga kami, Linet, ampoy Karen. Napanyabian mo, makantita. Kasi sabi ni doktor, makantini ko, siyempre sabi ko, nano pa mong malyari ka na ako, nano mong kapupunta lang ko. Biro mo ating kung kay puso ne. Daragol ko puso. Normal kaya na. Nano mong kayang ko ne. O na niya kayo, ling manalig ko rin kaya nga pong gano'n, na nakpaboren. Nyapin, ala man pong gawang marok ako. Anyapin po, ningeni. Dati-rati ang patudtud. Gusto magkera na ako, pagpiyak na ako. Agaganaha ako nito sa kay puso. Ay, maras pa ako, ne. At katuha ako, maras pa ako, ha, mantita, ne. Kaya ba't, Diyos ko ako na, ne, bali, inggewa ko po. Ako miglanok-lanok. Linabang ko. Sabi ko, laban ko ini, sabi ko, susuko, uling ating ngabong gino. Istong gaganaha ako ita, tingkong kayan. Yahweh, kaulan mo ko ako. Istong mimina ako pulob, kaulan mo ko, sabi ko makantita. Ko paboren balo ko. At yung kakeng siping ko ako makantita. Yan po, sana po, kaya ning mirasin pabulan sana, maging okay na yung puso ko. Banta, maopera na ako. Sana maging okay na ako po. Ita mo po, dahil po dakala salamat. O, tignan mo, sister. Yan ang mga anak ni El Shaddai talaga. Pag sa kanya mo ibinigay, walang imposible. Lahat ibibigay sa atin kung ano ang iniiling natin. Kaya yung pusong yan, magaling na rin yan. Oo. Yang bato sa abdo mo, wala na rin yan. Yung sinasabi nila sa matris mo, wala na rin yan. Ginamot lahat ni Yahweh El Shaddai yan. Kamukha ni Marisa, tignan mo, nakaraos siya ng maayos. Naibigay din ni Yahweh El Shaddai sa kanya ang buong kagalingan. Amen. Siguro po tayo ay hindi na mag-ano pa para makapag-ano na po tayo sa ating gospel, ang mabuting balita. Ang gagamitin po sa ating preacher ay si Brother Romel Abarca. Amen.
Kaawitin po natin ngayon ang Bless the Lord at El Shaddai song. Amen. Ay, maraming salamat pala. Baka hindi na ako makapagpasalamat mamaya itong mga kapatid natin na sa mga gaway ni El Shaddai. Si Brother Carlo, si Brother Andy, si Sister Resi, Sister Janet, kilala ko na yan. Itong isa, Sister Weng. Ayan po mga kapatid natin sa El Shaddai. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Sing the Lord, oh my soul. Sing the Lord, oh my soul. And all that is within me, take His holy name. Let us now praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love, through the love, we see the Son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of the east, you are the God who releases. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
Espiritu Santo, ikaw ay patuloy naming dinadakila at pinararangalan. Ang pasasalamat ay lubos po naming ibinabalik sa iyo sa pag-iingat mo sa amin, sa mga dumarating na sakuna, lalo na ng mga disaster, Panginoon, dahil tunay na nangako ka, wala kang anak na naglingkod sa iyo na iyong pinabayaan. Kaya sa mga lugar na kung saan ay naranasan po nila ang pagkasalanta dahil sa dumating na unos, ang bagyong ito, naniniwala po kami sa iyong pangako na ikaw ang Diyos na kikilos sa kanilang pangangailangan. Salamat at muli niyo po kaming katagpuin sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang gabing ito sa mensaheng inihanda mo, Yahweh El Shaddai. At nawa, patuloy na sa puso namin manirahan ang iyong mensahe upang kapag may mga dumarating na mga pagsubok, alam namin na may Diyos kaming kaisa. Kaya naming magtagumpay dahil sa iyong pangako. Kaya sa oras na ito, pagpalain mo ang lugar na ito ng Paralaya 2, ang lugar ng Santo Tomas. Sa lugar ng lubaw na ito, Panginoon, pagpalain mo rin ang mga kapatid namin, lalo na ang mga nagpatotoo at ang dumalaw mula sa lugar ng San Nicolas. Dumating nawa ang araw na ang lugar na yan ay magkaroon din ng gawain mo, Yahweh El Shaddai. At muli, pagpalain mo kaming lahat na narito sa iyong harapan. At ang naniniwala na siya'y answered prayer, sisigaw ng malakas na amen. Amen! Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang mabuting Diyos. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwinila, naghahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at iyawan.
Mabuti pa yung hangin, malakas. Yung palakpak ninyo, matamlay. Grabe, no? Oh. Nilayo tayo sa sakuna, di po ba? O dapat ang ating papuri, hindi lang may palakpak, may kasama pang sigaw! Sapagkat darating ang araw, pag wala nang nagpupuri sa Diyos, mga upuan, mga bato. Papayag kayo doon? O, kaya patunayan natin na buhay si El Shaddai sa atin. Amen. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Amen! Amen. And so tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng pagtatapos ng liturgical calendar sapagkat darating ang araw sa susunod na mga panahon ay ipagdiriwang natin yung Christ the King. So yun yung katapusan ng liturgical calendar. At papasok tayo sa Advent. Ano yung Adbyento? Ha? Ang kasaysayan ng pagdating ng Panginoong Jesus. Amen. Yung mga gustong magtago, magtago na kayo ng inyong pamasko. Para pagdating ng caroling, hindi puro patawad ang maririnig sa inyo. No? Hello? Okay. So ang gospel reading natin, taken according to the Gospel of Saint Luke. No? Chapter 21, verse 5 to 19. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 21, talatang 5 hanggang 11. Sabi po ay ganito, pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po itong mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makababalita kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo o usigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan ni pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng iyong buhok. Sa inyong pagtitiis
ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, salamat sa Diyos. At pwede na kayong maupo. Amen? Okay, so biyaya ng Diyos sa atin sa araw na ito, no, bagamat dumaan ng bagyo ang Pilipinas, dito sa Pampanga, pagpapala ang darating na bagyo. Amen. Babagyuhin tayo ng pagpapala, hindi ng masamang panahon. Amen. Dahil sa mga anak na El Shaddai, naniniwala tayo, God is good. Yan. Amen? Amen. O, yan ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, 25 years na po ako dito na naka-stay. At sa lahat ng probinsya, ito po yung natatangi pagdating sa kalamidad. Amen? Amen. May mga panahon na dumating dito yung dilubyo, nung dumating yung hindi, maliban po sa lahar, yung mga hayop na naninira ng mga halaman. Oo. Tapos, ang pinatubo naman ay bakit nakarating sa Pampanga? Ang layo ng Zambales. No? Oo nga, bakit nga ba? No? May mga kwento akong narinig kasi bago po dumating ang pinatubong yan, no? Dahil may narinig akong kwento, ewan ko lang kung yun ay totoo, no? Naglipat ng mga pandigmang kagamitan ang bansang Amerika, ang kwento, yung kanilang mga gamit ay parang inabot yata ng hindi maganda doon sa kanilang ginawang tunnel. Kaya kung titingnan po natin, ang liit lang ng bundok na pinatubo. Kaya lang ang lawak ng kanyang naging pinsala kasi dahil doon sa hindi inaasahan, no? Kung yun man ay totoo hindi, ang importante, may paalala ang Diyos sa atin. Kung titingnan po natin, nung unang panahon, sa lugar ng Bacolor, hindi mo na kailangang pumunta ng Inglaterra, no? Kasi ang Bacolor, para kang nasa Italy. Sa ganda ng mga bahay dyan, na halos ang mga muebles ay talaga namang mamahalin kasi gawa sa mga magagandang klaseng kahoy. No? Kaya lang, lahat ng kanilang magagandang bahay ay nabaliwala. Kasi lagi po nating tatandaan kung ano daw yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa mundong ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Lahat ng bagay sa paligid natin, yan po ay temporal. Amen? Naalala ko noon, bago po ako nakarating dito, nagmi-mission ako sa aming probinsya, sa Camarines Norte, nataon noon na may bagyo. Hindi pwedeng hindi namin puntahan yung gawain. May dumating sa wala, kailangan naming puntahan kung saan kami naka-mission. Nakatagpo ako ng 5 prayer partners, dahil walang kuryente, ang ingay nung bisitas, so ang ginawa namin, nagsalmo 91 kami, tapos nanalangin ng Our Father, at pagkatapos nun, pinagkatiwala namin sa Diyos yung aming temporal shelter. No? Yung 5 prayer partner na nakasama ko, abay umiiyak na nagpapatotoo kasi nung sila po ay dinaanan ng bagyo, ako mismo doon sa bahay nung manggagawa na tinuluyan, abay naririnig ko yung ingay ng hangin. Pero kahit isang yero, walang nawala sa kanila. Yung hindi dumating sa gawain, umiiyak na humihingi ng tawad at panalangin kasi wasak yung kanilang mga bahay. Grabe. No? Kaya napatunayan ng Diyos, kapag inuna mo ang kanyang pangalan,
ang kanyang panawagan, ang kanyang gawain, nangako ang Diyos, ikaw din ang una sa kanyang prioridad. Amen. Yung palakpak nila, palakpak ng taong napipilitan kasi walang kasamang sigaw. Hallelujah! Naintindihan po ba natin? Pinag-usapan nung nakaraang linggo yung tungkol sa templo. Amen? Amen. At pinapaalalahanan din tayo ng Diyos ayon sa ating nabasang ebanghelyo, no? Pinaalala ng Diyos ang pagkawasak ng templo. Amen? Amen. No? Ito po ay nais ko lang ibahagi sa inyo, hindi para kayo ay matakot. Amen? Ayon dito sa Book of Hebrews, sabi po dito sa chapter 12, ito po yung nakasulat, no? Napakaganda. Pinapaalala ng Diyos ang kanyang salita at sinasabi dito ay ganito. Hebrews 12 verse 25 ang simula. Sabi niya ay, kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na katutupok. Amen? Amen. Are you listening? Anong sabi? Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi makaliligtas sa parusa. Sa palagay po ninyo ngayon, mababawalan ba natin na magkaroon pa ng darating na unos, ng bagyo, ng lindol? Hello? Mababawalan pa ba natin ngayon? Ha? Sa tingin ko, hindi na. Alam nyo kung bakit? Ang isang malaking problema na nararanasan ng tao dito sa mundo, no? Sa isang tahanan na lang. Maraming anak hindi na marunong makinig sa magulang. At may mga anak na akala mo sila na yung nagpapakahirap. Wala nang respeto sa magulang. Kaya tayo po na mga nag-El Shaddai ay pinapaalalahanan. Amen? Nagsimula na tayong magtiwala sa Diyos, abay ibuhos na natin ang buhay natin kay El Shaddai. Bakit po? Kasi sa mundo po natin ngayon, nakakalungkot isipin, no? Sabi ng salita, pinapaalala ang masama ay magpapakasama. Ang manlilinlang ay malilinlang din. Amen. Kaya ang gusto ng Diyos, kung tayo po ay mayroong banal na takot sa Kanya, patuloy tayong umasa na may Diyos na gagawa ng kababalaghan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Tingnan niyo mga bata ngayon,
yakagin mo patungkol sa gawain ni El Shaddai. Ang daming reklamo. Ha? Pati matanda. Ay, wag nyo nang isipin yun. Malapit nang kunin nyo ni Lord. Yung mga may edad na ayaw tanggapin ang gawaing ito, ay malapit na silang kalusin. Kasi sabi ng pananalita ni EPJ, kapag puno na ang salop, kakalusin. Di ba? Kaya lang, nakakalungkot, may mga tao na ayaw sa gawaing ito, abay pinapahirapan ng sakit. Hello? Pero yung mga anak ni El Shaddai, pag kinuha ni Lord, para lang natulog. Di ba? Hello? Oo. Ako, yan din ang panalangin ko. Pag kinuha mo ako, Lord, gusto ko yung tulog ako na hindi na magigising. No? Kasi habang tayo daw po ay nasa mundong ito, naghihirap tayo sa ating pakikibaka, sa ating pananampalataya. No? 'Di ba? Sinabi ng salita ng Diyos, pinapaalalahanan tayo, no, na habang tumatagal tayo sa paglilingkod, abay nararamdaman natin yung pagod. Hello. Kaya yung mga may pananampalataya, kahit may dinaramdam sa katawan, abay hindi natatakot. Kasi para sa kanila, si El Shaddai ang buhay. Kaya kung may lakas, kay El Shaddai pa rin ibinibigay. Amen? Amen. So sabi po dito, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon sapagkat sa panahon po ngayon, ayon dito sa kanyang mensahe, no, may mga bagay sa buhay natin na ano nga ba ang tinutukoy ng Diyos na modern day temple, no? Kasi sabi doon sa nakaraang ebanghelyo, no, pinaalala yung nagalit si Jesus sa mga tao na kung saan ay naroon sa sinagoga, no? Pinagtabuyan niya, no? Pinagsisira niya yung kanilang mga dalang kailangan po yun kasi yun po yung kanilang iniaalay, no? Kapag ikaw ay taga-ibang lugar, hindi ka makakabili ng pang-alay. Kaya anong gagawin mo? Magpapapalit ka. Kaya mayroong money changer, no? Hello? Ako noon ay may napuntahang gawain. May nag-abot sa akin. Akala ko kung ano yung ibinigay kasi parang luma. Iniisip ko, sabi ko parang kulay pula, yung 50 pesos. Abay nang tiningnan ko pagkatapos ng gawain, abay nagulat ako. $50 pala. No? Sabi ko, swelo ko. Amen? Oo, kasi bakit? Hindi mo ina-expect, no? Hindi dumaan sa money changer. Di ba? Anong ibig sabihin? Minsan may mga tao pinagkakatiwalaan, pakiabot naman ito sa gawain, nakakaltasan. Yan, dumadaan sa quality control, no? Dapat nga, lalo tayong matuwa, lalo na po ngayon, no? Isipin po ninyo, simula nang kayo ay tumanggap sa salita ng Diyos sa kanyang gawain, abay hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Lalong nadadagdagan ang blessing. Hello? Kaya lang nakakalungkot isipin, yung nilalagay natin doon sa sobre, hindi nadadagdagan. No? Sabi nga, nababawasan pa. Tatanungin ko kayo, kapag kayo ba ay nag-alay ng inyong ibinibigay, nasasaktan ba kayo? Hindi.
O di ibig sabihin yung nilalagay ninyo para sa gawain, sobra lang sa kailangan ninyo. Kasi hindi kayo nasasaktan. Yung totoong nagmamahal kay El Shaddai, ibinibigay niya yung the best. Na kahit maubusan siya, naniniwala siya, kayang palitan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Ang hindi lang nagustuhan ni Jesus, kaya niya ginawa yon na ang kanilang paghahandog ay hindi nakalulugod kasi naging commercialism ang nangyari sa sinagoga. Hello? Oo. Nawala na yung kanilang sacrifice. Dapat kung pupunta ka sa templo at mag-aalay, dapat alam mo sa iyong sarili, buhat ito sa iyong pinagpagalan. Kaya kung babalikan natin ang kwento ng pagbibigay sa lumang tipan, sa panahon nila, yung magkapatid, Abel at Cain, sino ang pinagbigyan ng Diyos sa kanilang pagbibigay? Bakit si Abel? Yung pinakamainam. Bakit hindi si Cain? Kasi kung ano yung bulok, yung hindi niya na kailangan, yun ang kanyang love offering. Hello. Kaya masusubo kayo mamaya kung kayo ay gumagaya kay Abel kung ano yung the best kahit mawala ng laman ang pitaka mo. Amen? Amen! Pero kapag ang ibinigay mo, yung sobra lang sa nasa pitaka mo, ay isa lang ang ibig sabihin nun. Nagtitipid ka. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos, no? Na magkaroon tayo ng pagpapahalaga as a modern day of temple. Dapat alam natin sa ating sarili na hindi tayo nasasakop ng mga bagay na pansamantala. Amen. Kaya nga kung pag-uusapan natin yung pagbabalik ni Kristo, no, sabi sa Luke 18 verse 8, no, sa pagparito ni Kristo, ang tanong, may madatnan kaya siyang nananampalataya? Wala na akong kausap. Nabugbog na. Nasaktan na yata kayo. Hallelujah. Hello. Nasaktan kayo? Di dapat magising kayo. Amen? Amen. Kasi bakit? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos kung talagang tayo ay gustong makasunod sa Kanya, alam natin sa ating sarili na meron tayong pananagutan sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi po dito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos para tayo daw po ay maging prepared sa Kanyang pagparito kahit na anong marinig natin. Ang unang sinasabi ng Biblia, dapat hindi tayo kabilang doon sa mga taong manlilinlang. Amen? Amen. We must do not be deceived. Amen? Amen. Dapat hindi tayo kabilang doon sa mga taong manlilinlang. Amen? Amen. Uso yan sa mga bata ngayon, yung panlilinlang sa magulang, sasabihin, may project. Pero anong gagawin? Bibili lang pala ng bagong gadget. Oo. Tatakutin pa ang magulang. Yung kanilang ginagawa, luho. Amen? Amen. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos na dapat hindi tayo kabilang sa mga manlilinlang. Jesus warns against false prophet and Messiah who claim to be one or that the end is near. Amen? Nangyari na po yan, no? Yung nagsasalita na siya yung Jesus Christ. Di ba? Nagpatayo ng kingdom.
Sa Davao. Siya na yung tagapagligtas. Oh. Ngayon, nakakulong. No? Kaya sa atin, no? Mag-ingat tayo. Di po ba? Oh, sa simbahan natin, marami din pong manlilinlang. Oh, sa paanong pamamaraan, nakakita lang sila ng aparisyon. Uy, naandun ang Panginoon. Hello. Kaya nga ang ating simbahan, napakaingat sa mga bagay na sinasabi na kung saan ay pinag-aaralan muna nila kung ito ay totoo or genuine. Amen? Amen. Dahil sinabi ng Biblia, sa huling panahon, si Satanas ay pwedeng mag-anyong anghel ng kaliwanagan. Amen? Amen. Oh, may napuntahan akong lugar. Sabi nila, Brad, may pumunta dito. Abay, pinapasunog na yung Biblia. Sabi nila. Sabi ko, bakit? Eh kasi, tapos na daw yung kwento ng ama, ang lumang tipan. Oh, tapos na rin ang kwento ng anak, ang bagong tipan. Eh kaya lang, ano ang susundan mo pag wala ka ng hawak na Biblia kung ang tao nabubuhay sa espiritual? Paano mo ngayon malalaman yung mga sinabi sa lumang tipan? Kaya nga kami mapalad kasi may kasamahan kaming mga ngaral pag tumayo ang kanyang expression ng Biblia about the history of the gospel. No? Kwento niya yung kwento ng lumang tipan. Hello. Oh. Eh ako naman, nasanay ako sa kung ano ang kailangan ng kasalukuyan, yun na lang ang kaya kong ibahagi. Kasi, mahina ako sa memory verse. Amen? Amen. O, may kasama din kami, magaling ng kumanta, magaling pang tumugtog, magaling pa sa memory verse. No? Kilala niyo siya? Si Brother Don Mowen Hosiluay. Oo, magaling siya. No? Oo. Di ba? O yan, may kasama din tayo na magaling na ibahagi ang tribute ng kanyang karanasan sa simbahan. No? Eh ako naman, iniingatan ko yun kasi pag nagkamali ka ng paliwanag, marami kang malalayo sa pananampalataya. Kaya hindi ako nakikialam sa history, lalo na kapag simbahan ang pinag-uusapan. Kasi kulang ako sa kaalaman. Amen? Amen. O, kahit pag-usapan yung mga santo, nako, bagsak ako dyan. No? Mahina ako dyan. Kasi hindi ako ewan ko, nung nag-aaral ako ng elementary hanggang high school, pagdating sa history, mahina ako. No? Oh, hindi rin ako maligalig ako kapag ang katikist na ang kausap ko. No? Mahina din ako, no? 'Di ba? Kaya mabuti na yung nagsasabi ng totoo kaysa nagpe-pretend, no? Kasi sa mundo ng ating paglilingkod, ang hinahanap ng Diyos kung ano yung mas makabubuti. Susubukan ko sa sunod. Maglilitan niya ako dito sa inyo. Pag bagsak ako, hindi ko na ako uulit. Huh? Kasi mahirap na. Amen? So pinapaalalahanan tayo ng Diyos, no? At sinasabi po dito sa kanyang pananalita, no? He emphasized the importance of discerning truth from falsehood by knowing one's own belief and Christian doctrine. Amen? Kaya para hindi daw po tayo mailigaw, abay, huwag tayong
basta-basta magtitiwala. No? Naalala ko yung isang kasamahan naming preacher dito sa Pampanga, ang kanyang motto, bago siya magtiwala, nagdududa muna. Hindi rin humaba yung buhay. Kasi delikado rin yun. No? Isipin mo, bago siya magtiwala, ay kalaban yun. Di ba? Hello. Kayo, tatanungin ko kayo mga nanay, sino yung mga may asawa sa inyo? Taas ang kamay ng may asawa. Nung sinagot ba ninyo ang mister ninyo, hindi kayo nagduda? Ha? Sigurado kayo? Grabe. Maniwala ako. Isipin mo, hindi mo kaano-ano. Pag kailangan niyang maligo, ihahanda mo yung towel. Yung kanyang isusuot. No? Ipaghahanda mo yung kanyang pagkain. Hello? Bakit? Ganon? Bakit kayo gumagaya sa akin? Sabi ko noon sa mapapangasawa ko, pinapaalis ako kasi yung kanilang labahan ay lugar na kung saan may poso. Ang nilalabhan niya yung kanyang mga personal belongings, yung kanyang gamit. No? Sabi sa akin, umalis ka nga dito. Sabi ko, huwag kang mag-alala, darating ang araw, pag pinakasalan mo ako na ang maglalaba. Ngayon, ako nga ang naglalaba, ako ang nagluluto, ako ang namamalingki. No? Kasi na-stroke yung asawa ko. Alangan naman pagurin ko. Sabi ko na lang sa kanya, alagaan mo ang sarili mo kasi pag nawala ka, ay dito sa Pampanga, maraming magaganda. Sabi ba naman sa akin, subukan mo kahit saan ka pumunta, papasyalan kita. Sagot ko naman, di naman na kita makikita. Yun yung aming pagmamahalan, no? Hindi kasi masyadong sweet. No? Kaya lagi niya akong napapagalitan. Siya yung nagka-diabetes. Kaya na-stroke, no? Buti na lang ngayon, nakabawi na, no? Yan ang pinapaalala sa atin ng Diyos, no? Dapat huwag tayong makatulad sa mga taong manlilinlang. Amen? Upang hindi rin tayo malinlang. Amen? Sa paanong pamamaraan, pinapaalala na kung ano man daw yung mga nakikita nating mga bagay na hindi natin gusto, ay hayaan na lang natin kasi paalala na yun ng Diyos. Huwag na nating pakialaman. Amen? Amen. Narinig ko, sabi nung minsan, kaya daw niyang patigilin ang bagyo. Naku, Diyos ko. Hallelujah. Amen? Kahit sino sa atin, walang karapatan. Hindi natin kayang pakialaman. Ang may kakayahan lang na magpatigil ng unos ay ang Panginoong Jesus. Amen. Tingnan ninyo, nung siya po'y naglalakbay kasama ng mga alagad, anong ginagawa niya? Natutulog sa likod ng bangka. Yung mga alagad, grabe yung kanilang takot. No? Anong sabi? Ginising nila ang Panginoon. Ito yung maganda. Ito yung tanong ko. Yung bang hangin may puso o wala? Ha? Yung bang unos, yung bang malaking alon, may puso o wala? Pero bakit sumunod kay Jesus? Hello? Yung tao, may puso o wala? Pero bakit ayaw tanggapin si Jesus Christ? Hello? Naintindihan po ba? O yung hangin, yung alon, walang isip. Hello?
Pero nang sinabi ni Jesus na tigil, manahimik ka. Oh. Sumunod. Pero yung tao, may isip, tumatanggi. Pero kapag mayroong nangyayaring hindi maganda, Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Lahat ng santo natatawag. Na-assign po ako sa Camarines Sur. Abay, papunta kami sa isang destinasyon ng gawain na kailangan naming maglakbay sa dagat, 4 na oras. Abay, inabot kami ng 8 hours kasi habang kami ay nagbabiyahe, ay biglang may dumating na masamang hangin. Ang lalaki ng alon, yung bangkang nasasakyan namin, pag iniiwan kami sa ere, Diyos ko, pagbagsak, hallelujah, nakakahilo. No? Grabe ang nararamdaman namin. Sabi ng mga kasama kong mga awit, Kuya, anong gagawin natin? Ay magdasal na kayo at humingi ng tawad. Para kung masira man itong bangka, sigurado yung kaluluwa natin diretso sa langit. No? 8 hours. No? Salamat kay El Shaddai. Kahit singlaki ng parokya ng San Antonio, yung taas ng bell, yung alon, pag iniiwan kami sa ere, hindi kami ipinahamak. Kaya nakarating pa ako sa Pampanga. Kaya ito po yung patunay. Kaya nga kagabi, no, mayroong 2 na umaawit ng kantang Still. Abay, ipinorward ko doon sa mga taong gusto kong makapakinig sila ng awit na yon. Di ba? Oh. Di ba? Oh. Kaya kapag meron tayong pinagdaraanan na hindi natin gusto, tandaan natin, may Diyos na sa pamamagitan ng awit na ko-comfort ang ating pananampalataya. Amen? Amen. So the next thing we need to do not panic during disaster. Amen? Amen. Tayo kasi, pinapatay tayo ng ating aligaga. Hello? Hello? Naintindihan? Kaya sabi, do not panic during disaster. Amen? 1995, nang dumaan sa amin sa Camarines Norte, sa Dait, signal number 4, 1995 pa yun. Ngayon, signal number 5 na. Buti pa yung bagyo, nagle-level up. Hallelujah. May pangonsensya na naman dyan. yung love offering, barya pa rin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba? Amen po ba? Number 3, be prepared for persecution. Amen? Amen. Dapat handa ka. No? Sabi doon sa binasa natin, napakaganda, no? Pinapaalala na kung tayo man ay may pagtitiis, sabi ng Biblia, ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Amen? Anong sabi doon? Sabi niya, sa inyong pagtitiis, no? Asa na siya? Yan. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan, no? So, kung titingnan po natin, kung babalikan natin yung the way we are called by God, sabi ng Biblia in 1 Peter chapter 2 verse 21, no? Yamang tayo po ay bahagi sa kanyang pagtawag, dapat maging handa din tayo ng pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay binigyan ng Diyos ng halimbawang dapat tularan. Pangalawa, sabi ng chapter 4 ng 1 Peter, verse 1,
yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, dapat tayo din ay maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito, tumatalikod na sa pagkakasala. Hello? Kaya dapat hindi na uso sa mga anak ni El Shaddai yung tingin niya sa kanyang kapwa, pinagpala. Kaya ang gusto niya, kahit hindi kaya ng mister niya, bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Pinipilit. Tandaan natin, nangako ang Diyos, may mga kayamanan ang mundong ito na hindi natin pinagpagalan. Yun ay para sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. At ang pangatlo, sabi nung Hebrews 10:36, kinakailangan nating magtiis ng hirap sa buhay na ito upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Hello! Gusto niyo po bang makarating sa buhay na ganap at kasiya-siya? O anong pangako ng Biblia? Sabi doon sa verse 18, kahit isang hibla ng ating buhok, bilang ng Diyos at hindi po yan mawawala. Hindi tayo mababawasan. Amen? Sabi nila, paano Brad yung nagpatanggal ng buhok? Dito lang yan sa mundo. Amen? Amen. O yung walang buhok, dito lang yan. Pero pagdating sa langit, kompleto. Kasi, nang ipinanganak ang tao, buo. Amen? May buhok. Amen? Hindi man matangos ang ilong, may ilong. Hello? Amen? Amen. Hindi man siya tall, dark, and handsome, pinagpala. Bakit? May anointing. Ayaw ka ng palakpakan. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Kaya yan po. Kaya pinapaalalahanan tayo bilang mga lingkod ng Diyos, dapat we are prepared for the persecution. Amen? Handa tayo. Amen? Amen. At ang panghuli, we must endure up to the end. Amen? Amen. Kaya sa gawain ni El Shaddai, ang motto, bawal ang sumuko. Hello? Ang motto ng mga anak ng Diyos, no retreat. Ayan. Hello. Amen? Bakit? Hanggang sa katapusan ng sandali ng ating buhay, ang Diyos ang ating kasama. Ayan. Dahil yung palakpak ninyo ay napakahina na, titigil na ako. No? Ang bilis ninyong mapagod eh. Oo, kaya ako din naman, tapos na sa aking sasabihin, salamat sa inyong pakikinig. Amen? Number 1, sabi doon, do not be deceived. Amen? Hindi tayo dapat manlinlang para hindi rin tayo malinlang. Amen? Amen. Second, do not panic. Amen? Do not panic in times of disaster. Amen? Kasi yan ang dapat nating tandaan. Nakita mo, katulad nun, nangyari sa anak ko nung kami po ay nagbakasyon ng Tabaco Albay. Abay yung asawa ko, malapit ng maging sisa. Kasi bigla na lang. Nagkumbulsyon yung aming panglimang anak. Hindi na alam ko anong gagawin. Ako, nang hinawakan ko yung anak namin at isinakay sa kotse para dalhin sa ospital, hindi na namin dinala sa public, dinala namin sa private. O habang hawak ko yung likod ng aking anak, isang salita lang, in Jesus' name, in Jesus' name. Nagdahilan lang. Kaya lang, yung ginastos namin sa ospital, umabot ng 8,000 private. No? Tapos, tinanong ako ng ating ka-prayer partners na taga dito sa San Luis. Sabi niya, napano yung inaanak ko? Sabi ko, sinugod namin sa ospital. Hindi ko naman sinabi kung magkano yung babayaran, abay kung ano yung kailangan
sa ospital, yun ang kanyang ibinigay. Kaya pinapaalalahanan tayo, no? Do not panic during disaster. Amen? Kung may nangyayari, wag kang mabalisa. 'Di ba? Oh, kanta tayo ng kanta. Wag kang mangangamba. Pag andyan na yung kuryente, Lord, mapuputulan na kami. Hallelujah! Kanta ng kanta. Si Jesus, di ka iiwanan. Tapos pupunta kung kanino pwedeng makautang. Hello! Kaya paalala, do not panic during disaster. No? Pangatlo, anong sabi doon sa ating pinagnilayan? Ano yung pangatlo? Prepare for the persecution. Dapat ready ka. Bilang lingkod ng Diyos, handa ka. Kasi ang ginto, pinadadaan sa apoy. Ang ating pananampalataya, saan pinadadaan? Sa apoy din. Amen? Kaya kung ikaw man ay pinipersecute, magpuri ka na. Halimbawa, binabato ka. Abay, matuwa ka kasi ang isang puno, pag may bunga, binabato yan hanggang ninanakaw pa yung bunga. Amen? Amen? Pero kung nag-i-El Shaddai ka, tapos wala kang persecution, ikaw pa yung magaling, manita, ay delikado ka. Hello? Hello? Okay lang ho kung tungkol sa aral, ikaw ay binabatikos. Amen? Amen? Matuwa ka kapag ikaw ay pinapaalalahanan. Sabi nga ng Kawikaan, the one who love knowledge, love correction. Those who hates correction is stupid. Amen. Amen. Pag hindi na kayo marunong makinig, abay, sabi ng Biblia, dumarating na ang parusa. Kasi ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi makakaiwas sa parusa. Amen? Amen. Kaya magpasalamat kayo, no? Kasi may nag-alaga sa inyo. Amen? Amen. Kaya thank you, El Shaddai. Meron po kaming Brother Monico Bansil. Ayaw nilang tumayo. Kanina pa ako tapos eh. Gusto pa nilang pahabain ko. Hallelujah. Ay, Diyos ko. Yan. Yung ano na lang, yung awit na ano, puso ko'y iyong sinisiyasat. Okay, so habang sila'y naghahanda para sa healing, pagpalain mo si Brother Aaron Jacob Padiran, Brother Nicasio Banting Jr., Sister Bernadette Lim, Brother Sunny Giao, hindi naman to Sunny, Brother Senen Giao, Senen, palayaw ito, no? Sister Marisa Suba, Sister Benny Raagas, Sister Baby Bansil, Sister Marilo Wahe, Sister Agustina Dabo, Sister Chodomira Martin, Marin, Sister Sonia Wahe, Brother Jerry Bernard, Brother Vince Luna, Brother Richard Raagas, Brother Caleb Raagas, Sister Rowena Dionisio, Sister Berhenia Dionisio, Sister Rica May, Herona Dato, Sister Priscilla Salazar, Sister Keneshi Rosal, Sister Linda Salde, Sister Lourdes Bansil, Sister Mila Dabo, Sister Eva Reyes, Sister Ligaya Alvarez, Sister Belia Resurrection, Brother Arcel Tilian Dabo, Brother Martin Dabo, Brother Danifer Dizon, Sister Gina Mendoza, Brother Jerry Wahi. Para sa kanilang special intention, pagpalain mo sila Daniel, Sister Daniel Matias,
para sa kanilang working visa sa Canada. Sister Eliza Manuyag, Sister Melet Aguirre Pulusan. At sa gabing ito, sa awit na ito, hinihingi po namin na kami ay iyong pagpalain. Tayo po'y sumamba sa Diyos sa awit na tayo ay kinikilala ng ating Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo lang napapatid. Ang lahat ng aking ginagawa, Lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman. salamat Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. ikaw lang ang may alam Ikaw lang ang may alam. ng aking patutunguhan. Patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Minsan ba sabihin natin, puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasa, Buhay ko ay iyong alam. buhay ko iyong alam, Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga napapatid. ang lahat ng aking ginagawa Lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak minsan pa nalalaman. sabihin natin, Salamat, Panginoon, kilala mo ako. ang lahat ng bagay Lahat ng bagay ay dilingid. ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam Ikaw lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay Ay ay dilingid. dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. aking patutunguhan. Salamat
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Ama, sa iyong salita na itinuro ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu, binigyan mo kami ng tapang, lalo na kapag mayroong mga nagaganap sa buhay namin. Lalo na kung ito man ay nagpapahalaga sa pananampalataya. Tibay ng loob at kapit sa iyong salita ang pwede naming panghawakan. Kaya kung meron man kaming armas sa mundong ito na pansamantala naming tirahan, ito ang iyong salita. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Sabihin nyo nga, Salamat, Panginoon, kilala niyo ako. Amen. For the last time, salamat, Panginoon, awitin natin. salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay Ang lahat ng bagay ay dilingin. ay dilingin sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Palapakan natin ang mabuting Diyos. Na, biguin ka man ng anak mo, hindi ka man pagbigyan ng kapatid mo, tanggihan ka man ng mga taong ine-expect mo. Tandaan mo ito, dahil kilala tayo ni El Shaddai, hindi tayo mabibigo. Amen. Mahina. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos ka Sa Diyos ka, magtiwala. magtiwala. Amen? Amen. Ayan, taas natin ang ating mga daladalahan at ang kinin natin sa awit ng pasasalamat, uuwi tayong masaya sa gabing ito. Amen. Tapos ng bagyo! Amen. Ayan, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what